Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. For today's video po natin, kwentuhan lang po tayo, at kahit kwentuhan lang po ay meron pong isi-share po sa inyo na magandang paraan paano natin mai-prepare yung mga alaga nating ibon, at yung hanggang sa ikanding hanggang sa mapisa. Yun lang po ang ano natin. Bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, baka pwede pa akong makahingi sa inyo ng support po, like and share at subscribe po. Malaking tulong na po yun sa YouTube channel natin mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, paano ba mag-prepare at mag-condition ng ating mga alagang ibon? Unang-una po mga kapatid, kung pares na po ang inyong ibon, kailangan po paliguan natin. At bukod doon mga kapatid, nasa tamang edad na po yung alaga natin. Ibig sabihin mga kapatid, nasa 8 month pataas sa mga hen. Sa kak naman, kahit medyo bata pa, kahit 5 months, 6 months, pwede na po silang gamitin. Pira lang po sa ating mga hen na ibon. Kaya ngayon mga kapatid, pagkapaligo, purga po natin ng umaga. Alisin po natin yung tubig na inuman hanggang maghapon, hanggang sa mauhaw sila. Pagdating ng hapon mga kapatid, painumin na natin ng Latigo 500, kasi yun po ang ginagamit ko mga kapatid, kanya-kanya pong technique yan. At kinabukasan po gagamitan po natin ng dextrose powder na hanggang 3 days para mabalik po yung lakas nila, kasi po yung pamurga po ay isa pong antibiotic at nagpapalabas po ng mga bulatis sa tiyan po nila. At pagkatapos po mga kapatid ng 3 days na dextrose powder, gagamitan po natin ng Doxilac powder mga kapatid. Bali 7 days natin gagamitin. Pagdating ng 7 days, tutubigin po natin ng Sabado hanggang Linggo. Pagkatapos ng Linggo, kinabukasan Lunes po mga kapatid, gagamitan din po natin mga kapatid ng Vitamin Pro, para pampalakas sa kanilang mga katawan. 7 days din po ang gamit nun. Pagdating ng 7 days, Sabado, Linggo, tubig. Pagdating ng Lunes, tawag nito, gagamitan po natin ng Egg 1000. Bali 7 days din po hanggang hindi pa sila nangingitlog. At pag nangitlog na po sila mga kapatid, pwede na po natin itigil po yung kanilang pagbabitamins. Ganun po ang ginagamit ko pag ako po ay nag-condition sa aking mga alaga. At ngayon po, at nakakita nyo na po na nangitlog at nasilip nyo at tama sa kailangan po tatandaan natin kung anong pitsa po siya ng itlog. Magbibilang po tayo ng 14 days. Pagdating ng 14 days po, ikakanling po natin sila. Doon po natin makikita po kung fertile po ba yung mga itlog o infertile mga kapatid. Halimbawa mga kapatid, 6 ang itlog, infertile yung dalawa. Yung dalawa pong yun ay huwag nyo na pong alisin, kasi po yung dalawang itlog po at napisa po yung 4 na itlog po, yung dalawang itlog po ay ang mga parents po at yung mga anak po ay pinapatong po dun sa itlog, yung mga ulo ng paanak nila. Kaya ganun po mga kapatid ang aking ginagawa. Hindi ko po inaalis po yung itlog, kasi napakalaking bagay po yun mga kapatid. Hindi po na po yung mga sisiw, tawag ito, hindi po kung saan nakaminsan po yung
sisiw po nakasubasub po dun sa halimbawa kusot o sa nesting material ng malunggay. Ang ginagawa ko mga kapatid, hindi ko po na inaalis po yan. Ngayon po mga kapatid, tawag nito, dito po sa parisan na yan, bali 3 hen, 1 cock. Pinagpapares ko po sila kasi hindi naman po ako nagmamadali mga kapatid, kasi ang gusto ko po kung alin pong ipaparisan ng cock dyan, yun po ang kukondisyon, ipapares ko po sa kanila at ihiwalay mga kapatid. Tulad nitong Lutino na ito, wala tayong kapares rin. Hayaan ko lang muna siya na mag-mature dyan para hindi naman siya ma-pair sa pag-breed natin. Tulad nitong dalawa na ito mga kapatid, pares na po yan. Ang project po natin dyan ay split lang po sa faded. Dito naman po sa dalawa na ito ay faded po, cock or hen. Kaya maganda po ating parisan dyan, mga panak kung sakali po. Pero wala po tayong nakikitang nagbimit sa dalawa na yan. Dito naman mga kapatid, meron po tayong 3 dyan. Tawag nito, yan nyo po makikita po yung mga ulo ng sisiw, pinapatong po nung hen din sa itlog. Makikita nyo po mamaya mga kapatid. Dito naman po mga kapatid, dito po yung sinasabi ko po sa inyo na hinahabol ko po yung panahon para hindi po abutan sila ng sobrang init. Ayun po, at tulad po ng sinabi ko, paligo, porga, vitamins. Ayan, nakapaitlog na po tayo dyan. Makikita nyo po mamaya mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, naglagay po tayo ng nesting material sa sanga ng malunggay. Ayan. Pero sa pera po ng iba, pag may itlog na, wag na raw lagyan ng nesting material, para kasi daw po pag mayroon daw ganon at may itlog na, kumbaga daw po ay naabala yung kanilang paghahalimlim. Sa akin po mga kapatid, okay naman po. Tuloy pa rin naman po at may nakakapapisa naman po tayo mga kapatid. Ayan po, ako po ay bago lang po mga kapatid, disclaimer lang po ito. Base lang po sa aking pag-aalaga ng aking mga alagang ibon. Pasensya na kayo mga kapatid kung ito lang yung akin na ipapakita mga ibon. Kasi po wala po tayong budget. Talagang pangarap po talaga yung aqua, mga dilute dan, lalong lalo na po mga kapatid yung jellyfish. Kaso lang po wala po tayong budget, kaya hanggang dito lang muna po tayo sa mga faded. Ayan po mga kapatid, kung bago pa lang po kayo sa aking ayan po, humingi po ako sa inyo ulit po ng support po. Napakasarap po mga kapatid na meron po tayong mga alagang ibon. Unang-una po, pagka napapagod tayo, na-stress, sinisilip ko lang po yung mga alaga kong ibon. Yun, nawawala naman po yung pagod natin mga kapatid. Kumbaga po mga kapatid, hobby po ako, hobby po tayo. Unang-una po, napakababa ng binda ng mga ibon, mga normal na opa. Sa akin naman po mga kapatid ay kahit mababa po, ang importante po nakikita ko po sila. Kasi marami na rin po nakikwit sa mga nag-aalaga ng mga ibon, mga malalaking breeder. Tiis-tiis lang po mga kapatid, huwag po kayong susuko. Ipakita lang po natin sa mga alaga nating ibon na inaalagaan natin sila. Malay mo, nasa mga ibunan nyo ang mga lalabas na mga bagong mutation. Kaya hobby lang tayo mga kapatid. Kahit sobrang taas ng patoka nila, okay lang po. Basta po nakikita ko po ang aking mga alagang ibon, masaya na po ako. Sa mga newbie na tulad ko, tiyaga-tiyaga lang sa pag-aalaga ng ibon. Ibigay nyo kung anong gusto nila na vitamins.
Yun lang ang technique mga kapatid. Unang-una mga kapatid, hindi ako gumagamit. Dati gumagamit ako ng cattle bone sa ngayon mga kapatid, bali 1 year na akong hindi gumagamit ng cattle bone. Okay, nakakapabisa naman ako. Yung iba naman mga kapatid, gaano sila ng talaba, dinudurog nila, ginigiling, nilalagay nila din sa kanilang kulungan ng ibon. At yun daw po ay nagpapaano ng shell ng mga itlog ng ibon. Ako po mga kapatid, hindi na po nagagamit ng ganun. Sa wild po kasi mga kapatid, wala namang ganun mga kapatid. Ayun. Mga kapatid, bago uli po tayo magtapos, pa-support po. Kahit isang like lang po at isang subscribe at share. Medyo nagka-problema tayo sa aking FB page at sa FB hindi ako nakaka-share. Naban yata yung aking FB. Kaya po humihingi pa ako sa inyo ng support po. Napakasarap mga kapatid, may mga alagang ibon. Ayun lang po mga kapatid, sa mga newbie na tulad ko, ang aking pag-aalaga ng ibon ay ganun po. Porga, vitamins, hanggang sa mangitlog. Yun na po yun. Tulad nito mga kapatid, ito po yung nasay ko sa inyo na hinabol ko po yung panahon na hindi nila maabutan yung sobrang init. Ayun o, nakatatlong itlog na tayo, pero may itlog, may papisa po sa taas yan, sa yung tatlong painakay natin. Tingin ko mga kapatid, yun yung anak niya, pero pag naglutino pala yun, anak nila yun mga kapatid. Kasi mga parents yung mga kapatid, split ino, split faded po yung dalawang yan po ay magkapatid. Hindi naman po masama magpares ng magkapatid po mga kapatid kung mayroon po kayong project. Ayan po sana mapisa nila. Ayun nga pala mga kapatid, pagka meron na pong mga itlog yung alaga natin, iwasan po natin yung silip dito, silip mamaya, at iwasan natin yung mga nabubulabog tulad ng mga bata naglalaro sa harapan ng mga alaga nating ibon, tapos pusa. Ayun. Sa akin mga kapatid, yung mga alaga kong ibon sanay sa tao, kasi yung aking mga alagang ibon nasa harap ng tindahan sa gildang kalsada. Kahit may dumadaan ng mga traktor, sigil motor, hindi sila nabubulabog. Kumbaga parang normal na sila, ay normal na sa kanila at sanay na. Lagi silang nakakita ng mga tao. Hindi tulad nung napunta ko sa mga kaibigan ko, sa tropa ko, makakita lang ng tao na hindi nila kilala, nagliliparan na sila. Yan, tulad yung mga kapatid, yung malaki na yun, parang pag nagluti na yun, anak nung split feeded yun at split ino. Ayun lang po mga kapatid ang ipapakita ko sa inyo. Kwentuhan lang po tayo, pero kahit sa mga kwentuhan lang po ay meron po akong na-share po sa inyo. At sa mga nagpo-post pairing po, ang post pairing po at ang natural pairing po mga kapatid ay magkaiba po. Ang natural pairing po ay parang ganito po, pinagsama-sama ko yung isang kak at tatlong hen. Kung alin po yung paparisan ng kak dyan, yun po yung ipapares natin sa kanila mga kapatid. Yan po ang tinatawag na natural pairing po. Yung post pairing po mga kapatid, yun po yung meron po tayong binibreed na kulay o anumang gusto natin palabasin. Pagpaparisin natin yung hindi magpapares, magpares. Ibig sabihin mga kapatid, yun po yung post pair na inapaliguan po. Ganun po ang mga post pairing mga kapatid. Pero pagka napaliguan po na ang isang ibon at hindi pares, kailangan po mga kapatid bantayan yung maghapon, silip-silipin kung ano nangyari, kasi mga kapatid, may posibilidad po na ang hen po ay agresibo kaysa sa kak. Mapatay po yung kak. Kaya ang ginagawa ko mga kapatid, yinicheck ko kung
kung anong ginagawa nung pinaliguan natin na dalawa na hindi magpares. Yun lang po mga kapatid, tiyaga-tiyaga lang. Kasi po ang sabi nila, pag walang tiyaga sa pag-aalaga ng ibon, talo po, talo inip. Kaya po tinatyagaan ko na lang po, kahit medyo ito lang po ang ating mga alagang ibon, mga faded lang po. Dito po sa dalawa na to, napakaganda ng project natin kasi yung blue ay OPA faded split PF, saka yun ito green Ewing OPA PF split faded. Mag-ama po yan na pinagpares ko po para makapalabas tayo ng hen or cock. Mabigyan mo lang po sana tayo ng par blue na OPA PF faded mga kapatid. Malaking chance po yan kasi back to back faded mga kapatid. Yung cock pala split lang po.